Hello beautiful people! Welcome back at Everything Nice at Mitch, Succulent Love. At ini-invite ko po kayo na mag-like, mag-subscribe sa aking channel at pindutin ang notification bell para wala kayong ma-miss sa ating mga videos. Ayan! So, today our vlog ay mag-repat tayo ng Astro at Succulent. O, diba? Last time Gymno at Astro, ngayon naman Astro at Succulent. So, ito po mga Astro from Joanna Succulent at yung Succulent from Green Thumb Garden na napalanunan ko from TSCP. So, from being top contributor. So, ganon. Basta may paganon doon. So, ayun. Today, maggamit pa rin ako ng Masato soil as topping mix and my old succulent mix pa rin. So, I hope na mag-enjoy kayo sa ating vlog. So, ito guys, nandito lang siya for 3 days. Looks good, diba? Ang ganda. But, looking on this, ayan, na ganyan siya. Because, I think sobrang init yung singaw. Ayan, na ganyan siya. So, kapag ganito, yung inyong succulent, tanggalin nyo na itong mga ilalim na to. Pwedeng tanggalin nyo, pwedeng hindi, kasi kukuha sila ng water dito. Ayun. So, sa sobrang init, na-stress yung succulent nyo. Pagdating sa lowland, stress sila. Hala, sobrang init naman pala dito. Sa amin ganon. Tapos, ganito. Kuha sila ng tubig dyan. Ayan. Tapos, pag mainit din ito, kung kinalalagyan niya, mainit, ganito siya. Magaganito din siya. Para siyang, na kukuk. Ayan. So, let's go. Magtanim na tayo ng succulent. So, let's start na mag-repot. Ayan. So, old soil mix lang ako, tapos nag-add lang ulit ako ng lava rock. Ayan. So, pag ganito yung butas ng pot ko, yung mesh tape ay hinahati ko siya sa gitna at hahatiin ko pa yan. Kasi kailangan, hindi sila magkaparehas. Kailangan ilihis nyo sila para yung butas lumiit. Ayun. Tapos, ayan, gugupitin ko pa tong mesh tape na to kasi para makatipid tayo sa mesh tape. Dahil magkakalayo naman yung butas niya. Ayan. So, dikit lang natin. Tapos, lagay tayo ng lupa. Actually, nakakalimutan ko maglagay ng Graham balls, yung Leka balls. Ayan. So, nakakalimutan ko siyang ilagay. Pero, dun sa mga Astro, yun, naalala ko siyang ilagay. So, again, old soil mix lang to. Tapos, moist siya. So, hindi ko na siya kailangang i-moist kasi moist na yung lupa. Ayan. And why I'm doing that? Para sa mga bag nanonood sa akin because pampa-roots din kapag moist kasi yung soil. Kapag dry, tsaka buhaghag, medyo mahirap mag-ugat and some of the succulent ay mahirap pa ugatin. And then for the fertilizer, loam soil and bunny poop. Ayun. Laki ni Baek yan, no? So, ayan. Hindi ko tinanggal yung mga leaves na napiyot, yung kinuhanan ng tubig. Yung iba, tinanggal ko, tapos yung iba, nagtira pa rin ako. Para kung kailangan nila ng water, doon na lang sila sisip-sip. Hindi sa bagong leaves, hindi doon sa healthy. Ayun. Ayan. So, ito ayun, naglagay na ako ng lava rock. Pasensya na kayo sa ingay na naririnig nyo sa background. Hindi ko mapipigilan ang mga aso at ang mga dumadaan na tricycle, sasakyan. Just kiss. Ayan. So, mix lang tayo. Nawala yung yung pangsalo ko ng lupa. Ayan. So, lagay na natin. Ito. So, old pot, kaya madumi siya. Ayan. So, ang problema ko dito, nauubos na din yung mga stock ko. Lava rock, pumice stone, na 9 kilos, nagamit ko na siya for my previous mga succulent. Ayun. So, ayan, naubos na sila. Pati yung CRH and everything, naubos na sila. Ayan. So, ang gastos talaga mag-succulent, diba? So, ayan, lagay-lagay lang natin. Saka, yung white na nilalagay ko is DE powder nga, pang pest. And nilalagay ko na lang siya sa top kasi wala naman na ako nakikitang
tawag dito, mga insects dun sa lupa. So, eto, nakakalimutan ko din ilagay yung yung bunny poop. So, pinapailalim ko na siya sa lupa. Pwede naman as top yung bunny poop. Yun nga lang kasi parang napapansin ko kapag nasa top siya is madali siyang puntahan ng mga langgam and insects. So, better be kung meron kayong bunny poop, wag nyo na siyang itap. Ilubog nyo na ng sa lupa yung maaabot ng ugat ha. Kasi, yun nga, pag nasa top siya, mas madali siyang makakain ng mga insect. Gusto talaga siya ng mga insect. I think very rich siya. And yun nga, gusto ko talaga siya. Maganda siya sa mga succulent ko. Ayan. So yun, pinapailalim ko na siya. Tapos, with DE powder din tong bunny poop na to. Yun nga lang kasi, pag when using DE powder, pag naglagay kayo pag nagdilig kayo, nawawala din yung DE powder. So, mag-a-add kayo ulit ng DE powder. Yun naman ang ng DE powder. Yun naman ang hirap sa kanya. Pag nabasa, nawawala yung effectivity. So, may lalagay kayo ulit. So, okay lang yun. Mura lang naman kasi yung DE powder. Importante, meron kayong DE powder kasi pang emergency nyo yan. Dahil pag nakakita kayo ng maraming insekto, magbubudbud lang kayo sa plants nyo. Kahit sa ibang plants pwede yan. At saka very safe siya sa mga pets. Ginagamit din yung DE powder sa garapata, I think. Oo, nakagawa na ako ng vlog about dyan. Lagay ko na lang sa comment section yung link about DE powder. Ayan. So, ito. Para lang tayo nagmamasa ng ng harina, diba? Ayan. Lagay na ako ng masato soil as topper. So, bakit ba kasi ginagamit ko yung masato? Kasi pampaugat siya. So maganda siya talagang pampaugat. And ito ginagamit ko sa Astro as well as Akadama. Pero mas gusto ko kasi yung Kanuma. Ay yung ano ba yan? Nalilito ko. Kanuma, Akadama, Masato. Masato po yung mas gusto ko kasi mas kumakapit siya sa lupa. Ganda nitong Astro na clamp na to. Ayan. So, sinukat ko lang sa gitna. Tapos, moist ko yung soil. Itong masato. Para mas madali silang mag-ugat. Ayan, moist lang tayo. So, ayan. Patong lang natin siya dito. Tapos, ayan. And then, ilalagay ko yung mga maliliit na Astro. So, ang mura ng Astro kay Ma'am Joanna kasi star shape na siya na Astro na green. Pero mas mahal kasi yung super kabuto talaga. Mas mahal talaga siya yung super white na kabuto. So yung pinangdidilig ko ay rainwater kasi yung tubig po sa amin dito rich in chlorine. So kapag nagiinit kami ng tubig, may white dun sa paligid ng pinag-initan namin ng tubig kasi rich nga siya sa chlorine. So yun, trimming the roots ha. Important na mag-trim kayo ng roots, lalo na kung mahaba. I-trim nyo, huwag kayong manghinayang, huwag kayong matahot. Mas maganda mag-trim kayo ng roots kasi para mas mag-boost sila na mag-roots. So, ang cute ng mga Astro, no? So, maganda talaga pag sama-sama sila eh. So, ayan. I-fill up lang natin yung mga space. So, medyo i-pass forward ko na din sila. Ayan, trim the roots and then lagay tayo. So, kapag lumaki na sila, tsaka ko na lang sila paghihiwa-hiwalayin. Ayan. So, dyan mo din kasi makikita kapag lumaki na sila. Kapag hindi na sila kasya sa space. O, diba? At least mabibilang ko pa yung time, months, days. Kung ilang taon, araw sila lumaki. Diba? Kung nakasa isang pots, hindi mo makikita kung malaki na sila, 'di ba? Ayan. So dito na tayo. So medyo malaki yung nabili kong pot, pero kasi ito yung mura. Ito yung pinakamura na may with tray po ito. Ito nasabi ko na to dun sa isa kong vlog, kung saan ko siya nabili. Ayan. Tapos sinabi ko dun sa sa binilhan ko na pwede po pakidala na kasi kailangan ko na talaga. So ayun. So yun, ginamit ko na yung Leica balls, 'di ba? And then, bunny poop. So, medyo imimix ko na din to sa lupa. Ayan. Ayan, natapon pa yung isa.
Stress, ayan. So, fill up pa ulit, 'di ba? Natapon din yung fertilizer, kaloka. Ayan. Ayan. So, I will put Masato soil. So, nalilito ko Kanuma at Masato. Kasi almost parehas lang sila. Pero, mas gusto ko talaga si Masato. Dahil, mas maganda siyang kapit sa lupa. At saka, ayun, mas maugat. Mas madaling mag-ugat, I mean, yung Astro dito. Pero sa Gymno, cultured soil naman ang ginagamit ko. Mas mabilis silang mag-root sa cultured soil. Kasi dati ginawa ko cultured tsaka Masato. Pero when it comes to Gymno, mas madali sila mag-ugat sa cultured. Kahit sa Saxis, mas madali mag-ugat sila sa sa cultured. Ayun. And then for Astro, ito naman yung mas bet nila. Masato or Akadama. Pero ako talaga, mas bet ko talaga si Masato. Ayan. Ayan, fill up lang natin. Konti lang naman tong pang-toppers natin sa mga pag ginamit natin ay tawag dito, mga Gymno kasi maliliit lang naman sila. O, diba? Diba, medyo malaki siya sa pot, pero okay na to. Hindi na ako mag-change ng pot kapag malalaki na sila, diba? Medyo pricey yung Masato, Kanuma, and Akadama, pero mag-abang lang kayo sa Shopee or Lazada ng buy one take one. Lalo na Plant Culture, nagsisale po sila. So ako, ganun lang din ako pag bumibili. Tina-timing ko lang sa sale. Huwag kayong bumili ng hindi timing sa sale, pero pag kailangan na wala kayong magagawa, bibili na kayo, diba? Maganda, mag-order na kayo, tapos mag-stock, ganun. Ganun ang gawa ko eh. Para makatipid din kayo. Kasi, sa totoong buhay, magastos talagang succulent, Gymno, Astro. Luho na din kasi to, mga halaman to, diba? At least halaman ang luho natin, hindi masamang bagay, diba? So, ayun, nakakatuwa kasi talaga to, mga pang stress reliever. Ayan. So, this time, itong daydream naman yung itatanim ko. So, the problem with the daydream na I bought is wala silang ugat kasi offshoot ata to. And then, they grafted yung malaki. So, tinanong ko kay Ma'am Joanna and sabi niya, pinapatong lang daw niya sa soil mix para mag-ugat. And then, yung mga offshoots and the grafted cacti, ganun din. Tapos, small amount ng water every other day as soon as mag-dry na yung mga soil. Then, after a month, sinisilip daw niya pagka may new roots niya. Na, under filtered sunlight, bright shaded or direct sunlight na hanggang 10 a.m. daw siya nagpapa-araw. So hanggang 10 a.m. lang kayo magpapa-araw, 7 to 10 siguro, ganun yung ibig niya sabihin. Then, minsan kahit daw 2 weeks, nag-uumpisa na mag-develop yung roots na consistent, basta consistent lang sa pagmamoist ng soil o ganon. Kasi nga gusto talaga ng mga Gymno as well as DD. Ayan. Ang laki ng DD ko, no? Yung daydream ha, yung nabili ko, makita niyo dyan later. Ayun, na moist yung soil. Kahit yung Gymno Astro, gusto nila moist yung soil. Pero mas maarte ang Astro. Diba? Mas mahal nga yung Astro eh. As in, lalo na yung super kabuto. So, abangan nyo yung next unboxing natin ng Astro, tsaka Gymno. Syempre, succulent din. Excited na me. So, nakita nyo kanina, minoise ko yung Masato, tsaka ko pinatong yung DD. Ayun. So, ganun naman din talaga ako. Minomoise ko talaga para mag-ugat na sila agad. And effective kasi yung isa kong ginawa pa rin, ganun din ulit. Nag-ugat na sila, tapos kapit na sila sa lupa. Bongga. Kaya, huwag kayong matakot na i-moist. Basta moist, hindi dulig. Ha? Hindi lunod, okay? Moist lang. So, i-pass forward na natin ulit. Ayan. So, for malaking DD, ang ginamit ko po ay cultured soil. Tapos, ima-moist ko din siya. Ayan. So, every other day daw mag-moist, sabi ni Ma'am Joanna.
Pero ako, siguro kung ano yung nandito ako dahil wala ako dito usually sa bahay pag duty, every 2 days, ganun. So, ganun. Every 2 days siguro ako magmamoist ng soil. Ayan. So, pag nag-moist kayo ng soil, itapat nyo naman na dun sa, sa pinaka uugatan ng, ng gym nyo or nung cactus nyo. Baka i-moist nyo yung gilid. Walang doon, walang magaganap kung gilid lang i-moist. So, itapat nyo dun sa may pinaka-ugatan niya. Ayan. So, this time, Murasaki. Ayan, nadami yung lagay ko ng bunny poop. Ayan. So, this is Murasaki. Ang chubby niya, lusog niya, actually. Oo, sarap niyang kurutin. Charot. Ayan. Patong lang natin dito. Sinusukat ko pa. So, sa succulent, huwag masyadong lubog. Pag masyadong lubog, pag nag-stay na matagal yung tubig sa soil nyo, mag-stem rat ang soil tsaka roots. So, kailangan sapat lang. Huwag malalim, huwag lubog, huwag masyadong mababaw. Siguro parang okay lang yung mababaw. Feeling ko mas okay yun. Ayan. So, ano ba yung nilagay ko doon? Ayun, naglagay ako ng DE powder. At ako'y naiinis sa mga ants. Charot. Naiinis talaga. Ayan. So, lagay-lagay lang tayo. Ayan. Cultured soil yung nilagay ko. So, ayan. Nag-order pala ako ng cultured soil ng 5 kilos ba yun? Or 8 liters. Kasi, totoo na maganda talaga yung cultured soil. Ayan. Oh, pakita ko lang yung finished product ko. Kay Murasaki. Dapat mahal sa akin yung name nun eh. Mahal-mahal nun. So, pakita ko lang ito. Hindi ko kasi siya, natubigan. Ayan. So, tutubigan ko lang siya ha. Pakita ko lang sa inyo na talagang magmamoist ako right after magtanim. Ayan. O, diba? Tubigan natin. Tapos, medyo isingit nyo dun sa may ugat niya. Medyo itulak nyo yung tubig dun sa ugat niya. Ayan. So, buti na lang meron akong ganito kasi nakakatulong siya sa akin, especially sa mga succulent na sensitive yung mga stem, ganon. So, ayan. Pag kasi bago yung succulent tapos nilubugan nyo, sensitive sila. Pag bago. Pero pagka napalaki nyo na at minahal nyo ng bongga, iiwan din kayo. Charot. Pag minahal nyo na ng bongga, napalaki nyo na, kahit na wiswisan nyo ng tubig, go lang. Ayun. So, I'm done. So, let's take a closer look. Hala, ang ganda, Ayan. So, I hope nag-enjoy kayo at may natutunan kayo sa vlog natin today. At sana nagustuhan nyo din ang ating vlog. So, thank you for watching and see you on my next video at Everything Nice at Meet your Nurse Plantita saying, God bless at lagi kayong mag-ingat.